At syempre naman, ayun no, ang ganda na. Ang ganda na ng weather dito sa Canada. Officially summer na. Actually, spring pa lang. Pero wala nang snow and ang ganda na ng river sa likod. Hindi na siya yung tulad dati na punong-puno ng ice. Kumbaga natunaw na talaga. It's officially, ano yung tawag dito? Sweater weather. At syempre, napakaganda pa rin ng view natin sa araw na to. Andito pa rin tayo sa downtown Calgary, Canada na kung saan it's a beautiful day. Ang ganda ng kulay ng river and syempre, maganda rin yung pag-uusapan natin sa video to. And let's go! Grabe namang yung view na yan, no? Pangmalakasan talaga. So officially, spring na yung weather dito sa Canada. Tapos na yung winter, walang nakamiss. Hindi ko na-miss ang winter, masaya ako. Masaya akong tapos na ang winter sa Canada. Minsan, nakaka-tempt talagang, kanina pagdating ko dito, alam ko nang eto yung expectation ko eh. Malinaw na yung tubig, ang ganda talaga ng kulay eh. Para siyang swimming pool. Yung turquoise na kulay. So ganun nila i-describe yung kulay ng mga lake, ng mga river dito sa Canada. Particularly sa Banff. Nakaka-tempt mang mag-swimming, mag-dive na lang, pero sobrang lamig niyan, as in. But it's a beautiful day, ang ganda ng hangin. Hindi na ako naka-jacket talaga, sweater lang tong dala ko. At hindi na dry yung mga puno sa likod, may mga dahon na talaga. So last week na nandito tayo, I think hindi pa siya ganun ka-green. Ngayon, green na siya oh. So panigurado, this summer, marami tayong magiging adventure. Kasi eto talaga yung popular dito sa Canada. Mga outdoor adventures, mga camping, mga lakes, mga mountain areas. So madaming adventures, road trip yung gagawin natin. So yun yung plano ngayong summer. Hopefully matupad siya. Sana hindi ako maging busy somewhere. Na-appreciate ko lang yung araw, yung temperature na ganito, yung hindi mo na kailangang mag-bundle up talaga. So, nagbalik na yung mood ng mga tao. Hindi na sila yung gloomy, ganyan, yung bang lalabas ka ng bahay, kailangan mo talagang mag-bundle up dahil sa lamig. Ngayon, hindi na. Andyan na yung haring araw. Medyo makulimlim ng konti, pero andyan siya. Somewhere. So anyway, dahil nga sa sobrang ganda ng araw ngayon, sobrang ganda ng background natin, syempre, maganda rin yung pag-uusapan natin. Dapat lang, habang nag-i-scroll ako sa TikTok kahapon, may napanood akong video. Ang sabi niya doon is, may pagtingin siya. Basically, may admiration siya sa best friend niya. Ngayon, sa caption niya, ang nakalagay doon is, ano yung pwede kong gawin? Parang ganun, English siya. Pag open ko ng comment, may mga nagsasabing, iba't iba yung pananaw ng tao eh. 'Di ba? About sa ganung issue. Kaso, kadalasan sa kanila is sinasabing mag-confess ng feelings. Mag-confess daw yung boy na to sa girl best friend niya na may pagtingin siya. So, kadalasan ganun yung mga comment. And then, meron din yung nagsasabing kapag nag-confess ka, pwedeng pumayag siyang magpaligaw, ganyan. Pwedeng ganun din pala yung nararamdaman niya sa'yo or maging awkward yung sitwasyon nyo. So, napaisip akong ganyan. Yun nga ba yung mangyayari kapag nag-confess ka sa girl best friend mo? Well, una, ayan, ang ganda ng hangin, no? I love summer, I love spring, I love fall, I hate winter. That's it. Yun yung basically hindi ko matipan dito sa Canada. Ang ganda ng Canada, ang ganda ng mga mountains, ng mga nature, yung mga wildlife nila, ang ganda ng scenery. Hindi ako fan ng winter. Anyway, kung nag-confess kang ganyan, siguro meron talaga doon yung mga palihim nilang gusto, yung best friend nila. Siguro, ma-attach ka rin talaga, di ba? Kasi kung naging best friend mo yung isang tao, syempre, magkasama kayo always, magkausap kayo always, alam niyo yung istorya ng isa't isa, ganyan. So, feeling ko talaga, yung mga mag-best friend na ganyan, lalo na kung opposite gender, di ba? Lalaki, babae, mag-best friend, may mga something, in my own opinion, na admiration yung isa sa kanila. It's either yung boy, it's either yung girl, may gusto siya sa best friend niya, ganyan. So, hindi ko alam eh. Ang daming mga movies na ganun yung istorya, di ba? Nagsimula silang maging friends, and then naging best friends, naging magjowa, yung ganun. Ang ganda naman, maganda yung setup na ganun. Pero nga lang,
Yung sinabi din sa comment section na pwede ngang maging awkward yung sitwasyon nyo. Lalo na kung ang tingin lang pala ng best friend mo sa'yo is kaibigan lang, di ba? Best friend lang talaga. So ayun nga, ang daming mga sitwasyong ganun, ang daming mga movie, ang daming mga istorya talaga na ganun din, na in love sila sa best friend nila. May mga istorya na naging happy ending, di ba? Nagustuhan din sila ng best friend nila, ngayon together na. Pero meron din yung mga hindi ganun kaganda yung naging ending ng kwento nila. So nag-confess sila sa best friend nilang ganyan, and then siguro naging awkward kasi nga pang best friend lang pala yung turing niya sa'yo. Ang saklap naman nun. Mahirap din yung dilemang ganun, di ba? Ang hirap din yung sitwasyon. Gusto mong makip yung friendship nyo, at the same time, kung hindi ka rin nag-confess sa tunay na feelings mo, paano? Paano niya malalaman, di ba? Paano niya malalaman na gusto mo pala siya? Ngayon, ano nga ba yung best move, 'di ba? Like for example, ikaw yung lalaki, in love ka or may feelings ka pala sa girl best friend mo. Ganito lang naman yung magiging outcome niya eh. Hindi ka nag-confess, hindi niya malalaman na may gusto ka pala sa kanya. Tapos, kung hindi ka nag-confess, what if gusto ka rin pala niya? Mutual din pala yung feelings nyo sa isa't isa. Kaso, hinihintay ka lang niya kasi nga ikaw tong lalaki. So, what? Pero, andun din yung tendency na hanggang kaibigan lang pala, hanggang best friend lang pala yung turing niya sa'yo. And then, once na nag-confess kang ganyan, pwedeng mag-end na lang bigla yung friendship nyo together. Kasi nga awkward, di ba? Pwedeng mag-end na lang yung friendship nyo. At the same time, kung hindi ka naman nag-confess, what if may chance pala? Why? Pero sa akin, in my own opinion, siguro sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang yung feelings mo sa girl best friend mo. Kasi sure, fine. Pwede ngang mag-end yung friendship nyo together. Kung nag-end man, then I guess at least nga naging best friends kayo, di ba? Pero kung hindi ka nag-confess, imagine that, let's say may nangligaw sa girl best friend mo. Imagine yung mga conversations na pag-uusapan nyo, ikakwento niya yung boyfriend niya o yung manliligaw niya, di ba? And then once na naging sila na, imagine kung gaano kasakit yun. Gusto mo bang yun yung magiging outcome mo? Kaya kailangan mo talagang tibayan na lang yung loob mo and say it, di ba? So, ayun na. It's either gusto niyang magpaligaw sa'yo, i-upgrade yung relationship niyo, di ba? Instead na mag-best friend, dito na, mag-jowa. Feeling ko wala namang masama doon eh, nag-confess kang ganyan. So what? Di ba? Ayun na nga, kayo yung magkasama halos araw-araw, ganyan. So may tendency talagang may isa sa inyo yung mako-fall in love. Lalo na kung maayos ka talagang lalaki. Ngayon, let's say, hindi niya gusto, di ba? Hindi niya gustong magpaligaw sa'yo. Hindi ka niya treat na maging jowa. Pang boy best friend lang talaga yung turing niya sa'yo. That's it. Then, at the end of the day, at least sinabi mo yung tunay mong nararamdaman, di ba? So, para sa akin, andun pa rin yung chance eh. Andun yung chance na pwede siyang magsabi ng yes, okay, try nating gawin to, 'di ba? Maging mag-boyfriend, girlfriend. Ngayon, at least sinabi mo, 'di ba? At the end of the day, wala ka namang control sa pwede niyang sabihin. Pwede siyang mag-yes, pwede siyang mag-no. Wala ka nang control doon. Let's say matino kang lalaki. Tine-take care mo yung studies mo, yung career mo, yung future mo. And then wala kang bisyo, maayos ka talagang lalaki. Imposible namang hindi ka makahanap ng girlfriend, 'di ba? Imposible talaga eh. Ngayon, baka sa kanya hanggang ganun lang talaga yung turing niya sa'yo. Hanggang best friend. So what? At least nga may best friend ka pa rin eh. At least nag-confess ka, nalaman niya yung totoo. Maging awkward man yung sitwasyon nyo bandang huli, at least nasabi mo yung tunay mong nararamdaman. Kung ako yun, gagawin ko yun, magko-confess. Ganun dapat. Parang dali lang niyang sabihin, no? Pero kapag nasa sitwasyon ka ng ganyan, mahirap din eh, di ba? Pwede mong ma-end na lang yung friendship nyo together. So, sayang din, right? But at the same time, what if
pwede pala kayong magkatuluyan. So, ang dami ng mga movies, mga kwento na ganyan. Naging magkaibigan sila, naging mag-best friend, naging magjowa, hanggang sa naging mag-asawa na sila. What a story! Anyway, kung nasa sitwasyon ka mang ganito, na mayroon kang admiration sa best friend mo, you only live once, di ba? Sabihin mo yung tunay mong nararamdaman. Anyway, hanggang dito na lang ang ating walang kwentang usapan. Actually, hindi siya walang kwenta. Lalo na ngayon, ang ganda ng scenery natin. So, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, na kung saan it's a summer. Hindi pa naman summer. Spring yung weather. That's it. And see you next time.